Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Ayan, sabi rito ay Bitcoin price should be over $100,000, Blockstream CEO says. Ayan. Ang CEO daw po ng Blockstream, yan po ay si Adam Back, ay sinabi po niya na dapat ang presyo ni Bitcoin ngayon ay higit sa $100,000. At ayan, yan po ang ating pag-uusapan kung ano nga ba yung dahilan kung bakit niya nasabi ang bagay na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, according to Back, yan, si Adam Back, the cryptocurrency currently trading at $33,791 should have been priced at over $100,000 based on its intrinsic fundamentals. Ayan, yan nga yung sinabi niya dito na dapat ang presyo ni Bitcoin ngayon ay higit sa $100,000 dahil sa intrinsic fundamentals nito. Yan, Blockstream CEO Adam Back stated that Bitcoin should have surpassed $100,000 mark based on its fundamentals. Yan. Yung fundamentals na ito ay yung pangyayari po ito, yung events na naganap kay Bitcoin. At alam naman po natin yung nagdulot sa pag-angat ni Bitcoin ay yung nalalapit na approval ng Bitcoin ETF. Ayan, at press time, the flagship cryptocurrency is sitting at $33,791 according to CoinGecko data. Yan po yung current market price ni Bitcoin sa ngayon. Medyo bumagsak po siya kasi nagkaroon po tayo, meron po tayong resistance line sa presyong mga nasa 35K or $35,000. Kaya nagkaroon siya ng rejection at yan, bahagya po siyang bumagsak. Yan po yung actual na post ni Adam Back. Yan, tungkol dito na kung saan ay sinabi niya na yan, nasa higit $100,000 sana yung presyo ni Bitcoin ngayon kung base sa fundamentals. Yan, kaya yan, BlackRock hype Back's assertions came amid tumultuous market conditions following the sudden removal of BlackRock's iShares Bitcoin Trust from the Depository Trust and Clearing Corporation's listing. Ayan. Natanggal daw po yung iShares Bitcoin Trust ni BlackRock dito kay Depository Trust and Clearing Corporation's listing, DTCC. The Believer coin experienced a dramatic drop that was caused by the disappearance of the ticker for the BlackRock spot Bitcoin ETF known as IBTC from the DTCC's website. Yan, hindi po naging maganda yung epekto. Yan, ng pagkakatanggal nito. Yan, kay BlackRock, ayan, known as IBTC from the DTCC's website. And the unexpected listing of the ticker on the DTCC platform had previously led to heightened speculation about the upcoming approval. Ayan. Sa hindi po inaasahan ay yan, nalista po yung ticker. Yan, yung iShares, Bitcoin iShares ni BlackRock. Ayan, ay BlackRock ticker dito kay DTCC. Kaya ito po yung parang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding speculation. Ayan, na maa-approve na ang spot Bitcoin ETF ni BlackRock. Ayan, the removal of BlackRock's ticker from the DTCC's website could be due to an inadvertent technical glitch or perhaps premature listing that was later reversed. Ayan, yung pagkakatanggal daw po ng ticker ni BlackRock dito kay DTCC ay mukhang isa lamang po itong glitch. Ayan, or technical error. Ayan. The listing was believed to be a standard step toward a crypto ETF launch, which could indicate that official approval was likely on the horizon. Ayan. Yan na nga. Mukhang yung pangyayari na ito ay mukhang nagpapakita raw na mukhang nalalapit na ang approval dito sa ETF ni Bitcoin. Yan, or crypto ETF.
This October, Bitcoin also dropped 8% after BlackRock refuted rumors of the SEC approving its iShares Bitcoin ETF, which had been inaccurately reported by several media outlets. Yan, ito po yung sinasabi nilang fake news. Kaya medyo bumagsak ang presyo ni Bitcoin ng 8%. Bitcoin's big day. Ayan, ito yung malaking araw ni Bitcoin. Bitcoin surged close to an 18-month peak, surpassing the $35,000 level. Ayan, ito po kung pag binabantayan po natin si Bitcoin ay siguro ay napagmasdan natin yung pag-angat nito. The sudden spike was driven by mounting speculation of an imminent exchange-traded fund. Ayan na nga. Dulot po yan ng nalalapit na approval ng ETF ni Bitcoin. This optimism was further bolstered by a 10% rise on Monday, spurring growth not just in Bitcoin but also across the wider cryptocurrency market and associated stocks. Ayan, hindi lamang po si Bitcoin ang umakyat, maging yung ibang mga cryptocurrencies na rin ay nagsiakyatan. Such a product could prompt more traditional investors to venture in the cryptocurrency world via the stock market, potentially injecting significant capital into the sector. Ayan na nga, mas mabibigyan ng opportunity ang mga traditional investors. Yan, nung mga mahilig lamang sa stocks sa stock market. Kasi maidadagdag na po ang Bitcoin sa stock market at yan, mabibigyan po sila ng opportunity na i-explore ang Bitcoin. Simultaneously, crypto-linked stocks such as Coinbase, Global, and MicroStrategy saw gains of more than 7% and 12% respectively. Ayan, ito po yung mga bigatin, yung mga institutions, financial institution na malalaki yung kanilang mga hawak na Bitcoin. Yan, si Coinbase at saka si MicroStrategy. Yan, dalawa lamang po yan. Ilan lamang po sila sa mga malalaking financial institution na malalaki yung kanilang holdings na Bitcoin. Kaya yan, yung pag-angat ni Bitcoin na ito nitong nakalipas na araw ay yan, nakita po nila na sila po ay kumita ng 7 to 12%. Yan, 7% kay Coinbase, 12% naman po kay MicroStrategy. Yan, parang ibig sabihin, parang mas nakabili si MicroStrategy sa mas mababang presyo kumpara kay Coinbase. Yan, kaya mas malaki siguro yung kanyang kita. Kaya, ayan. Ayan po ang sinabi ni Blockstream ng Blockstream CEO na si Adam Back na dapat ang presyo sana ni Bitcoin sa ngayon ay naglalaro sa presyong $100,000. At hindi lamang nasa mga 33 or 34. Pero ayan, kung pag nagkatotoo yan, kung pag umabot yan sa $100,000, yan, yung presyo sana ni Bitcoin ngayon ay talagang sobrang marami sigurong nagsasaya ngayon. Ayan, sobrang napakaaga ng Pasko kapag ganyan. Sa pag-angat lamang nga niya na dito sa 34 to 35 na kung saan ay may mga nakapag-take profit ay marami na pong nagsasaya. Yan, talagang maagang pamasko ito ni Bitcoin para sa kanila. Pero paano pa kaya kung pag yung inakyat niya ay umabot ng $100,000? Ay sobrang saya po natin yan kung pag nagkaganyan talaga yung presyo ni Bitcoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.